Mula sa himpilang itinatag ng diwa ng katotohanan at alaala ng kasaysayan, ito ang Radyo RPH, Boses ng Kasaysayan. Sumasahimpapawid upang gisingin ang damdamin, pukawin ang isipan, at ipaglaban ang alaala ng ating bayan. Ito ang inyong makabayang himpilan, Radyo RPH, Boses ng Kasaysayan. This program is brought to you by Jabuli Spicy Chicken. Mas masarap pag may red flag. Magandang hapon mga kababayan at maligayang buwan ng wika. Welcome sa espesyal na handog ng ating online class, Boses ng Kasaysayan. Dito, hindi lang natin babasahin ang kasaysayan, maririnig natin ito direkta mula sa mga tinig ng nakaraan. Tama! This is not your usual read the textbook lesson. Today, babalikan natin ang nakaraan. Magta-time travel tayo. With this, we can literally listen to history. Pero, kahit may halong saya at biro, tandaan natin, the events you'll hear shaped our country's destiny and still shape our present. Mula sa hirap ng panahong Hapon, sa dilim ng batas militar, hanggang sa 1973 Constitution at sa Freedom Constitution, sama-sama nating lalakbayin ang kasaysayan. And of course, hindi mawawala ang ilang commercial break kasi kahit sa kasaysayan, may sponsor. Unang destinasyon, taong 1943. Breaking news mula sa Maynila, taong 1943, panahon ng Japanese occupation. Ang National Assembly ay nagtatag ng bagong saligang batas na kilala bilang 1943 Constitution. Mga kababayan, ito ang bagong saligang batas, a presidential system, pero malinaw, under the guidance and influence of the Japanese government. Batas? Oo. Pero kalayaan? Wala. Kahit maliit na salita labas sa kanila, baka di na makita kinabukasan. Ang negosyo ko dati, bukas, mula umaga hanggang gabi. Pero ngayon, ration cards, curfew, at may mga sundalong Hapon sa kalsada. At kahit sabihin nilang para sa bayan ito, alam ng lahat, it's a wartime constitution. Pansamantala lang. Ayon sa ating drama, during the Japanese occupation and World War II, nagkaroon tayo ng bagong government structure. The National Assembly was formed, pero malaki ang influence ng Japanese sa pagdraft ng mga policies at laws. The main objective noon was wartime governance, basically para mapatakbo ang bansa sa gitna ng gyera. Pero syempre, under the control and supervision ng Japanese forces. Napansin ko, kapag ang gobyerno ay kontrolado ng dayuhan o ng iisang tao, madali ring baguhin ang batas ayon sa kanilang gusto. Kaya pala mahalaga ang checks and balances. Kasi kapag wala, kahit saligang batas pwedeng gawing panangga sa maling layunin. Exactly! At kung nagawa ito noong 1943, imagine kung magagawa rin ito ng isang leader sa sarili niyang panahon. Iyan ang dapat nating bantayan. Kasi minsan, kahit tapos na ang digmaan, naiiwan yung ideya na pwede nating baguhin ang rules kung kinakailangan. Additional info mga kababayan. Noong Japanese occupation, gumamit tayo ng presidential system pero nasa ilalim pa rin ito ng kontrol ng Japan. May mga nakasaad na rights sa constitution noon pero limitado at heavily influenced ng Japanese policies.
Short-lived ito kasi natapos din agad nang ma-liberate ang Pilipinas noong 1945 at pinalitan ito ng 1935 Constitution na muling ibinalik bilang batayan ng gobyerno pagkatapos ng digmaan. Ngayon, tunghayan natin ang nagaganap before martial law. Mga kabataan, tumindig tayo laban sa pang-aabuso, korupsyon, rising prices, violence sa kalsada. We must demand change. Ngayong early 1970s, marami ang nagaganap. Student activism rising, communist insurgency spreading, at political unrest everywhere. Araw-araw may rally, may barilan, may bomba, sa balita, puro gulo. And we're back! Alam niyo ba na bago pa man idineklara ang martial law noong 1972, marami ng political unrest at social problems sa bansa. May mga student protests, worker strike, at insurgency mula sa Communist Party of the Philippines at Moro separatist groups. Dumagdag pa ang rising crime rate at mga kaguluhan sa gobyerno. President Ferdinand Marcos claimed na kailangan ng martial law para ma-restore ang peace and order. Pero maraming nagsasabi na isa rin itong paraan para mapanatili niya ang kapangyarihan kahit malapit na matapos ang kanyang termino. So, sa mga ganitong gulo, madaling pumasok ang isang leader at sabihing siya ang solusyon. Kasi pagod na ang mga tao sa chaos. Minsan, kahit risky, tatanggapin ang kapangyarihan ng isang tao basta may pangako ng kaayusan. At doon papasok ang propaganda na parang wala nang ibang paraan kundi sundin siya. Masasasehan naman natin ang panahon na nag-declare na ng martial law. Sa pagbabalik ng Radyo RPH, Boses ng Kasaysayan. May pag-asa nga ba na baka ang puso ko'y mapatigan? Ang mga bukol-bukol, sarang tunawon, siskay tumor, Santon Herbal Capsule, garantisado, Santon Herbal Capsule, kagmay alibyo, Santon Herbal Capsule. Salaming sa dingding na sanang pag-ibig, salaming sa dingding pa rin ba? Santon Herbal Capsule, ang kapsula na epektibo. Mag Santon Plus Herbal Capsule na. This video is sponsored by Kangkong Chips by Josh Moica. Sa unang kagat, ginawa ko naman lahat. Paano bang magmahal? Palagi bang masasaktan? Umiiyak na lang palagi, gusto ko nang lumisan. Paano bang magmahal? Kailan bang nasasaktan? Lagi na lang di maaari, ngunit ayaw lumisan. Ganun ka ba talaga kabilis ma-attach sa kanya? Konting pakilig lang. Konting pakita lang niya ng motibo. Fall na fall ka na, no? At di mo rin naman maamin sa sarili mo na nafo-fall ka na. Kasi sabi mo kaibigan lang. Ano nangyari? Sa hindi As of the 21st of this month, I signed Proclamation number 1081, placing the entire Philippines under martial law. Mga tagapakinig, ngayong gabi, ating tutunghayan ang isang madilim na kabanata ng ating kasaysayan. Isang panahong binabalot ng takot, pangamba at pagtutol. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, may mga tinig na piniling hindi manahimik. Mga tinig
na nagmula sa kababaihan. Ito ang kanilang kwento. Isang salaysay ng tapang, ng pagkawala at ng hindi matitinag na pag-asa. Idedeklara ko na simula ngayong gabi, umiiral na ang batas militar sa buong bansa. Sa ilalim nito, mahinto ang lahat ng kaguluhan at ang bayan ay aking proprotektahan. Nay! Lola! Narinig niyo ba? Sinasabi nilang proteksyon pero yung totoo, alam nating ito ay tali. Wala na tayong boses. Wala na tayong karapatan. Kapag nagsalita ka laban sa kanila, ikukulong ka. Kapag tumindik ka, mawawalan ka na parang usok. Diyos ko. Anong klaseng bansa na ang gigisingin natin bukas? Anak! Tumigil ka na! Huwag mong ipagpatuloy ang mga salitang iyan. Maria, may mga mata ang dilim. May tenga ang hangin. Kung marinig ka ng mga sundalo, kukunin ka nila at baka hindi na kita makita pang muli. Anak, ikaw ang buhay ko. Ikaw ang tanging rason kung bakit ako humihinga. Huwag mo akong iwan sa katamihikan ng gabi. Noong kabataan ko, itinuro ko sa mga estudyante ko na ang kalayaan ay karapatang likas sa tao. Pero ngayon, isang utos lang winasak ito. Nakita ko kung paano tinakip si Ninoy, kung paano pinatahimik ang mga pahayagan, kung paano sinara ang mga boses na nagsasabi ng totoo. Lena, anak, ako, huwag mong gawing target ang sarili mo. Huwag mong ipagpalit ang buhay mo sa laban na hindi patas. Lola, kung hindi ako lalaban, sino? Kung lahat tayo itatahimik, sino ang magsasalita para sa mga dinampot kagabi? Ha? Sino ang lalaban para sa mga nawawala? Si Rizalina Iliagan, si Liliosa Hilao, mga kababaihang gaya ko. Gaya natin! Hindi ba't sila'y naging biktima ng katahimikan? Kung ako'y mananahimik, para na rin akong pumayag na apihin tayong lahat. Lina Santos, ikaw ay niimbestigahan dahil sa gawaing subversibo at pagpapalaganap ng propaganda laban sa pamahalaan. Sumama ka sa amin. Hindi! Huwag niyong siyang dalhin! Anak ko yan! Siya lang ang natitira sa akin. Maawa kayo, mga babae rin kayo. Mga anak. Alam niyo kung gaano kasakit ang mawala ng mahal sa buhay. Kapitana, ako na lang ang dalhin ninyo. Matanda na ako. Wala na akong kinabukasan. Huwag ang batang ito. Huwag ang apo ko. Siya ang pag-asa ng bayan. Ang tinik na pinipilit ninyong lunurin. Kung kukunin niya siya, tinuldukan niyo na rin ang kinabukasan ng Pilipinas. Kapitana, babae ka rin. Pilipino ka rin. Alam mong mali ito. Kapag pinili mong manahimik, isa ka na rin kasabot sa pagpatay sa sariling bayan. Tandaan mo, ang katahimikan ay mas mabagsik pa kaysa sa kamatayan. Sumama ka na. Bitawan niyo ako! Bitawan niyo ako! Bitawan niyo ang anak ko! Bitawan niyo ang anak ko! Nay? Nay! Tina! Yung lola mo! Si Maria Lorena Barros ay isang kabataang babae, aktivista at tunay na makabayan. Sa panahon ng martial law, siya ang naging muka ng tapang ng kababaihan. Dinakip siya, dumanas ng matinding pagpapahirap
at kalaunay pinaslang ng militar noong 1976. Ngunit hindi namatay ang kanyang pangalan. Dahil sa bawat panawagan para sa kalayaan, mulit-muli siyang nabubuhay sa alaala at diwa ng sambayanan. Ang libo-libong ina na tulad ni Aling Mila at mga guro na tulad ni Lola Catherine ay sumisimbolo sa mga pamilyang nawalan ng anak, ng mga mahal sa buhay, ng pag-asa. Ang kanilang mga sigaw ng paghihinagpis ay hindi gawa-gawa. Ito'y bahagi ng ating kasaysayan. Kaya mga kababayan, ang martial law ay hindi lamang tala sa aklat. Isa itong sugat sa bayan. Isang paalala na ang kalayaan ay laging dapat bantayan. Huwag nating kalimutan ang mga Maria ng ating kasaysayan, sapagkat sa paglimot, doon muling magsisimula ang dilim. Pero bago tayo magpatuloy, sandali muna tayo magpapahinga para sa isang maikling commercial break. Yay! Oh, huwag kayong aalis ha, dahil pagkatapos nito, babalik tayo with more exciting content para sa inyo. So chill, relax, and stay tuned. Sa labada, more time sa pamilya. Walay makalupig sa Jet2 Holidays. O karon, makasave ka og 3,000 kada tawo. Mauna ay 12,000 nga diskwento para sa pamilya nga upat ka buok. Daghan kay tag libre nga bakasyon para sa mga chikiting. Ug aduna nay libre nga 20 kilograms of check-in baggage. Pag-book na karon sa Jet2 Holidays. Package holidays na imo makasaligan. Ito si Funjay! Ito si Funjay! Ito si Funjay! Ang kati-ting-ting! Kati-kati sa balat dulot ng Funjay. I-Funjisol mo! Gaya ng buni, an-an, had-had, alipunga at eksema. Ito ang masasabi ko. I-Funjisol mo! Funjisol Hotline 0925-584-5999. Ang Funjisol ay mabibili sa Mercury Drug, Star Drug, TGB, Generic Drugstore at iba pa mga butika. Salicylic acid plus benzoic acid is the generic name of Funjisol. If symptoms persist, consult your doctor. That song is brought to you by Conversations na hindi na maisalba pa. Time check, oras na po para bumitaw ka. And we're back. This is Tina once again. Kasama ko of course sina Catherine at Rafael. And to continue our chikahan na may katotohanan, we're going back to the 1973 Constitution. Ayan na! History mode na naman tayo. Pero guys, don't worry. Hindi ito yung parang recitation na may plus-minus points. Chill lang. Kwentuhan style. Yes, kwentuhan, pero dapat seryoso rin. Kasi, let's not forget, itong 1973 Constitution ay ipinanganak sa gitna ng martial law. So kahit parang simpleng dokumento lang siya on paper, in reality, it was tied sa kapangyarihan at kontrol noong panahon ni Marcos. Exactly. At dito papasok ang pinakamahalagang point. Listeners, listen, look, and listen, and learn. Listen, look, and listen, and learn. Ang Constitution sana, by definition, is the highest law of the land. It sets the framework kung paano tatakbo ang gobyerno. Paano protektahan ang rights ng tao. Pero noong January 17, 1973, nang idineklara ni President Marcos na ratified na raw ang Constitution. Hindi siya dumaan sa normal democratic process. Hindi secret ballot plebiscite. Instead, they used barangay assemblies. Imagine this. You're standing in front of your neighbors, barangay officials, and even soldiers, rather, my God. Tapos tatanungin ka kung oo o hindi ka. Diba? Parang, uy, sige na, yes ka na lang, or else, pressure much? Tama. Kaya, kahit lumabas na mahigit 70% daw ang pabor, maraming nag-question. Was it really the people's voice or was it fear-driven?
And that's why nagkaroon ng ratification cases sa Supreme Court. Yung tinatawag na Havaiana versus Executive Secretary, doon. Technically, sinabi ng korte na deemed ratified ang Constitution. Pero, here's the twist. Hindi lahat ng justices ay umagri. Chief Justice Roberto Concepcion, for example, he strongly opposed it. So much so that he even retired early as a form of protest. That alone tells you something was off. Parang sa group project na yes lahat, tapos may isa na biglang nag-walk out kasi hindi siya sang-ayon. Gets niyo ba yung vibe? Oo, ganun nga. Pero, syempre, mas mabigat ang implications dito kasi buong bansa ang nakataya. That's right! And when we look at the 1973 Constitution on paper, maganda rin naman ang ilang mga provisions. It talked about free primary education, promotion of science and technology, and academic freedom. Parang, wow, progressive ideas. Pero ang tanong, naipatupad ba talaga? Kasi kung sa isang banda, sinasabi mong may academic freedom, pero sa kabila, bawal kang magsalita laban sa gobyerno, then that's a contradiction. Parang sabi mo may buffet, pero bawal kang kumuha ng pagkain. Hello? Contradiction much? At dito makikita ang irony ng panahon na iyon. Sa papel, parliamentary system tayo. May prime minister, may batasang pabansa. Pero in practice, si Marcos pa rin ang may hawak ng lahat ng strings. And let me emphasize this, kasi ito ang masakit na katotohanan. Constitutions are supposed to protect democracy, pero noong 1973, it became a tool to extend power. So mga listeners, remember, laws can look beautiful on paper, pero what matters is how they are used in real life. Exactly. Kasi if you think about it, ang Constitution parang rules of the game. Wow! Pero kung yung referee mismo ay player din at siya rin ang gumagawa ng rules habang tumatakbo yung game, fair pa ba yun? Hanggang 1986, nananatiling umiiral ang Constitution na ito. Only after the People Power Revolution natapos ang bisa nito. At doon naman isinilang ang 1984 Constitution. Kaya ito ang dapat nating tandaan. Democracy is fragile. Hindi siya automatic. Kung hindi natin ito aalagaan, pwede itong mawala. At kung hindi natin babalikan ang lessons ng 1973 Constitution, baka maulit lang ang parehong pagkakamali. Ika nga nila, don't make the same mistake twice. Okay. Well said. Kaya, let's all learn. Let's all reflect. Kasi, ang kalayaan natin ngayon ay bunga ng pakikibaka ng nakaraan. So, value your freedom and never forget our history. But wait, listeners, before we end, hindi tayo pwedeng mag-stop lang sa 1973 Constitution. Kasi after martial law, after people power, nagkaroon ng panibagong yugto sa ating kasaysayan. Yes, ito na yung parang reset button ng bansa. Imagine, after years of being silenced, finally, nagkaroon tayo ng chance to rebuild the system. At dito papasok ang tinatawag nating Freedom Constitution. Exactly. Parang sabi ng sambayanang Pilipino, tama na. Sobra na, palitan na natin siya. At kung maaalala nyo, may isang linyang sumapol sa puso ng mga Pilipino noon. Yung boses ni Nora Honor sa pelikulang Himala. Walang himala. Ang himala ay nasa puso ng tao. Nasa puso nating lahat. At kung iisipin natin, sakto yung mensahe niya. Kasi after the years of silence, fear, and control, hindi dumating ang pagbabago dahil sa milagro. Dumating ito dahil kumilos ang mga tao. Dahil may tapang at pagkakaisa.
Doon nagsimula ang people power at doon rin ipinanganak ang Freedom Constitution. Yes, parang sinasabi nga nun, hoy, huwag tayong umasa na bigla na lang may mangyayaring magic. The power is always in the people. Kaya nga Freedom Constitution ang naging susunod na chapter. Tama. It became the bridge between dictatorship and democracy. Kumbaga, ito yung transition paper bago tayo umabot sa 1987 Constitution na ginagamit pa rin natin ngayon. Kaya mga listeners, remember this. Ang pagbabago ay hindi regalo na kusang ibinibigay. Ito ay pinaghihirapan at pinagtutulungan. And that's the lesson of the Freedom Constitution. Wow! Napakainit ng diskusyon natin ngayon. At may mas marami pa tayong tatalakayin. Pero bago tayo pumunta sa susunod na topic tungkol sa Freedom Constitution, sandali muna tayo magpapahinga para sa isang maikling commercial break. Huwag kayong aalis, babalik tayo agad. Junjun oppa, extended na naman ang lakton eh. Miss ko na nga dobot inihaw with tatu puti toyo mo isa. Aish, mas miss ko yung prito't pansit with tatu puti toyo mo, Neneshi. Junjun oppa. Neneshi. Junjun oppa. Neneshi. Ay ko, para walang drama sa kusina, magdato puti toyo na. May nuot linamnam sarap para sa lahat ng paborito. Sarang eh, dato puti toyo. Wala kayong label kasi. Hindi ka niya naman talaga gusto. Hindi ka gusto kasi meron siyang iba. Meron siyang ibang inaantay. Alam mo ba kung bakit ka niya ngayon kinakausap? Bakit ka niya ngayon in-entertain? Kasi ikaw yung nandyan. Pero pag wala ka na, wala naman talaga siyang pakialam sa'yo. Overthinker ka kasi. Masyado kang assuming. Porket masaya siya kausap ka, feeling mo naman may meaning yun. Tanga, ganito talaga ako gumalaw. Simula nung pinalaki ako ng mga haring mangin nagkupal sa akin, si Tupac ang nagpalay sa akin. Kung ano man ang totoo, isip man ay litong-lito. Gandang-ganda ako. Pero what if sa lahat ng taong mamahalin mo, siya pala talaga yung greatest love mo? Pero para sa kanya, lesson learned ka lang. Gusto mo bang mapansin ng crush mo pero di mo alam ang gagawin mo? Ito ang life hacks para sa'yo. Bumili ng Ribisco sa tindahang pinakamalapit sa inyo at ibigay sa crush mo. Then voila! Mararamdaman niya na special siya dahil sa pagmamahal mo na sobra-sobra. Ribisco, di ka gusto ng mahal mo. Mga kasama, napag-usapan na natin ang bigat ng 1973 Constitution. Ngayon, punta naman tayo sa 1986 kung saan sabi nga nila, from darkness to dawn. Tama ka dyan, Rafael. Alam mo, Catherine, parang teleserye talaga ang kwento ng Pilipinas noon. Imagine mo, ilang taon tayong nasa longest running season ng martial law. Then suddenly, boom! EDSA revolution. Biglang, plot twist. At dito pumasok ang tinatawag na Freedom Constitution. Ang ganda ng pangalan, di ba? Freedom. Wow. Kasi after so many years na parang lahat kontrolado, ng press, elections, daily life, biglang nagkaroon ng bagong simula. At sino ang bida? Siyempre, si Cory Aquino. Siya yung nag-proclaim ng provisional charter, meaning temporary muna, habang ginagawa yung permanent one. So, parang rebound. Alam mo yung tipong galing ka sa toxic relationship, then naghanap ka muna ng breathing space bago ka makahanap ng totoong forever? Ganun yung Freedom Constitution. Hindi pa siya yung happily ever after, pero at least nakahinga muna ang bansa. Magandang paghahambing, Catherine.
Correct. Kasi, ang Freedom Constitution, it gave Cory the authority to govern both executive and legislative powers. Kasi nga, walang Congress doon. Nawala yung dating structures. But listen, hindi ito power trip. Ang pinaka-goal nito is to stabilize the country and to draft a new, more democratic constitution. Kaya nga, within months, nagbuo ng Constitutional Commission. At doon pinanganak ang 1987 Constitution. Sabi nga nila, ito na yung forever na inaantay. Pero syempre, kahit may forever, hindi ibig sabihin automatic na happily ever after. Kasi Constitution is just words on paper. Ang tanong, susundin ba? Ipagtatanggol ba? Exactly. The Freedom Constitution wasn't just a placeholder. It was symbolic. Para siyang kandila sa gitna ng madilim na blackout. Hindi pa siya generator. Hindi pa siya full power, pero sapat na para makita mo yung daan papunta sa maliwanag na bukas. At least, hindi pa flashlight ng cellphone. Kasi hello, 1986 pa lang yun. Pero, alam mo, ang tunay na lesson dito, hindi lang ito kwento ng gobyerno, kwento ito ng mga tao. Dahil, kung hindi rin lumaban at nagkaisa ang ordinaryong Pilipino, wala ring Freedom Constitution na magbibigay ng bagong simula. Never again to martial law! Never again! Never again! Baki-baka! Baka-baka! Itigil lang! Mamamas lang! Katarungan! Ipaglaban! Di nyo ba naririnig? Tinig ng bayan na galit. Himig ito ng Pilipinong di muli palulupig. Dudurugin ang dilim. Ang araw ay mag-aalab at mga pusong natimpi ay magririnig. Alam niyo ba kung ilang taon na tayong pinatahimik? Ilang kaibigan, kapitbahay at kamag-anak ang nawala dahil sa martial law. Hindi na ito dapat matuloy. Ngayon, panahon na natin ipaglaban ang kalayaan para sa ating mga anak at sa kinabukasan ng buong bayan. Tama. Ilang taon tayong pinagsasamantalahan ng iilang tao. Pinaghigpitan ng ating mga boses. Pinatahimik ang mga paaralan at sinupil ang mga mamamahayag. Ngunit hindi na tayo susuko ngayon. Sama-sama tayo sa EDSA. Panahon na para marinig tayo. Hindi kami patatakot. Kahit anong pilit ng takot at pwersa nila ngayon, ipagdiriwang natin ang ating pagkakaisa. Si Cory ang magiging ilaw ng ating bagong simula. Si Cory ang ating Pangulo! Panalo ang bayan! Hindi ko hiniling ang posisyon na ito, ngunit tinawag ako ng bayan. Alam kong mabigat ang pasanin na aking dadalhin. Maraming taong nawala ng mahal sa buhay. Maraming pangarap na nawasak. Ngunit, hindi ko kayang talikuran ang Pilipinas. Ngayon, panata ko, ibabalik natin ang kalayaan at dangal ng bawat Pilipino. Ginang Pangulo, sa nilagdaan ninyo ngayong araw, opisyal na nating inalis ang 1973 Constitution na ginawa sa ilalim ni Marcos. Ang batasang pambansa ay dissolve na rin at sa bisa ng Proclamation No. 3, hawak ninyo ang parehong kapangyarihang executive at legislative hanggang sa makabuo tayo ng bagong saligang batas. Kapangyarihan. Oo, hawak ko ito ngayon. Ngunit hindi ito para sa akin. Hindi ito para sa iisang tao. Pansamantala lamang ito. Isang tulay para maibalik sa mamayan ang karapatang matagal ng ninakaw. Ang karapatang magsalita, magpahayag, at mamuhay ng malaya. Sisiguraduhin kong hindi mauulit ang dilim na dulot ng diktadura.
Ginang Pangulo, ipinatupad na rin ang mga reorganization ng lokal na pamahalaan. Ang mga opisyal na matagal ng kaalyado ng dating rehimen ay tinanggal. Ang iba naman ay pinalitan ng mga taong tunay na nagsisilbi sa bayan. Tama. Ang pamahalaan ay dapat magsilbi sa tao, hindi mang-api. At higit sa lahat ng mamamayan ay dapat maramdaman ang karapatan nilang pangtao. Mula sa karapatang magsalita, mag-aral, magtrabaho, at mamuhay ng may dignidad. Mga kasama, tinawag tayo sa isang napakahalagang misyon. Ang saligang batas na bubuuin natin ay dapat magsilbing bantay ng demokrasya. Hindi tayo pwedeng magkamali. Ang bawat linya, bawat salita ay dapat sumasalamin sa pangarap ng mamamayan at sa aral ng nakaraan, na ang anumang kapangyarihan na hindi inalalayan ng checks and balances ay nagdudulot lamang ng pang-aapi. Tama. Ang konstitusyong bubuuin natin ay hindi dapat magsilbi sa iisang tao o iisang pamilya. Dapat itong maging sandigan ng hustisya, karapatan at kalayaan. Kapag pumalya tayo, babalik ang dilim na minana natin mula sa nakaraan. Kailangan nating tiyakin na malinaw ang mga karapatan ng bawat Pilipino. Karapatang bumoto, magpahayag, mag-aral at mamuhay ng malaya. Ito ay isang saligang batas para sa taong bayan, hindi para sa iisang interes. Ang bawat desisyon natin ngayon ay haharap sa kasaysayan. Hindi natin pwedeng iwan ang mga mamamayan sa panganib ng diktadura. Ito'y para sa kanilang kinabukasan, para sa kanilang mga anak. Salamat, Panginoon. Sa wakas, narinig na ulit ang boses namin. May kinabukasan na ang aming mga anak. Hindi na kami matatakot. Hindi na kami maaapi. Bilang guro, ilang taon akong natakot magsalita ng totoo sa klase. Pinipilit ang mga salita. Pinipilit magturo ng katotohanan ng palihim. Pero ngayon, kaya ko nang turuan ang mga estudyante ng walang pangamba. Malaya na ang silid-aralan. Malaya na ang isip ng kabataan. Sa bukid, lagi kaming naaapi. Wala kaming karapatang magsalita. Pero ngayon, ang boses namin ay naririnig. May karapatan na rin kaming ipaglaban ang lupa at kabuhayan namin. Dati, puro takot ang kinabukasan namin. Pero ngayon, may pangarap na ulit kami. Ang 1987 Constitution. Ito ang aming panibagong simula. Isang dokumento na nagbabalik ng tiwala sa bayan at nagbibigay ng pag-asa sa bawat Pilipino. Ikalawa ng Pebrero, 1987, isang araw ang panibagong simula. Ang tinaguriang Freedom Constitution ay nagbigay daan sa bagong saligang batas. Ngayon, ang kapangyarihan ay para sa bayan, mula sa bayan. Ang kalayaan, kailanman hindi kusang ibinibigay. Lagi itong ipinaglalaban. At ngayon, ipinagtibay natin ang ating panata sa isang saligang batas na para sa lahat at hindi para sa iisang tao lamang. Demokrasya! Kalayaan! Pag-asa! Mga kaibigan, kung narinig nyo yung drama kanina, ramdam nyo ba yung bigat ng bawat kwento? Yung takot, pangungulila, pero ramdam din ang tapang at pag-asa ng bawat Pilipino noong martial law. Nakaka-proud talaga, di ba? Grabe, oo. Parang nakikita mo yung sarili mo sa bawat sakripisyo nila. Kung ako, baka hindi ko kakayanin. Pero sila, buong puso at buong tapang. Tama kayo. Pero isipin nyo rin, kahit ngayon, marami pa rin tayong sitwasyon na pwede tayong matakot o manahimik. Kaya dapat, sa bawat pagkakataon na pwede tayong magsalita,
o gumawa ng tama. Huwag tayong matakot. Dito natin makikita ang tunay na essence ng Freedom Constitution. Hindi lang basta batas, kundi gabay sa tamang pagkilos para sa bayan. Ngayon, pakinggan natin ang mga thoughts ng ating listeners. Tama po. Kaya next time na marinig natin ang balita kung may nangyari sa barangay natin, hindi tayo pwede manahimik lang. Dapat malaman natin kung tama o mali at ipaglaban ang karapatan natin. Exactly. Hindi lang basta balita. Bawat simpleng pangyayari sa paligid natin may epekto sa buong community. Kaya kung may mali, huwag matakot magsalita. Yun ang paraan para protektahan ang sarili, pamilya at bayan. Dito ko rin gusto i-highlight yung lesson na pwede nating dalhin sa araw-araw. Kahit maliit ang ginawa mo, tulad ng pagtatanong sa local officials, pagsali sa barangay meeting, o simpleng pagbibigay ng opinyon, may impact ito. Ang Freedom Constitution ay hindi lang para sa nakaraan. Ito ay para rin sa atin ngayon. Ang kalayaan ay hindi basta dumating. Ipinaglaban ito at dapat nating gamitin ng tama. Nakakaiyak po yung kwento ng mamahayag. Kung ako, baka matakot na. Pero naisip ko ngayon, kahit maliit na paraan, pwede pa rin pala akong makagawa ng tama at makakatulong sa iba. Grabe! Tama! Iyon ang gusto natin maramdaman sa bawat listeners na kahit simpleng aksyon, may halaga. Kahit sa social media o simpleng pakikipagtulungan sa community, may impact. Kahit maliit, may epekto sa kabuuan. Exactly! Kaya, lesson number 1, huwag matakot ipaglaban ang tama. Lesson number 2, ang demokrasya at kalayaan ay bunga ng pagkakaisa at pakikilahok. Lesson number 3, alamin ang tama at mali bago gumawa ng desisyon. At lesson number 4, yung pinaka-practical at kahit seryoso ang topic, pwede pa ring may konting liwanag at tawanan. Para hindi mabigat sa puso, pero ramdam pa rin ang leksyon. Tama, Tina. Ang bawat kwento ng nakaraan ay paalala sa atin na bawat boses ay mahalaga at bawat aksyon, maliit man o malaki, ay may epekto sa bayan. Kaya, sa susunod na marinig natin ang balita o may nangyari sa community, isipin natin, ano ang tamang hakbang ko? Paano ako makakatulong? Tama. At sa isa pang mahalagang leksyon, huwag nating ipagkait sa susunod na henerasyon ang kaalaman. Turuan ang kabataan tungkol sa kanilang karapatan at paano maging responsable sa paggamit nito. Kasi sa huli, ang Freedom Constitution ay hindi lang dokumento. Ito ay gabay, inspirasyon at paalala na sa bawat laban ay may panibagong pag-asa. Grabe no, ramdam ko talaga ngayon ang lakas ng bawat Pilipino. Kahit noong nakaraan, kahit ngayon, ang boses natin ay mahalaga. Kaya next time na marinig natin ang balita o may nangyari, huwag manahimik. Kumilos, ipaglaban at ipasa ang aral sa iba. Maraming salamat sa mga listeners na tumawag at nagbahagi ng inyong damdamin. Tandaan, ang kasaysayan ay buhay at ang mga aral nito ay gabay natin sa hinaharap. Ang buhay ng tao, mayroong mayaman, dapat mong malaman, walang personalan ang mga kaganapan. Pwede bang normalan lang lahat ng ito? Sana ay magkatotoo.